Gusto ko lang ipakita sa inyo itong sulat na natanggap ko mula sa CIQS. Ayan. So right now, sa Canada, isa na akong good news guys! May professional designation na ako sa Canada. Tara, pag-usapan natin. Good morning guys! It's Friday morning and may dalawang araw na bakasyon na naman ako. And naisipan ko na maganda, ikwento ko sa inyo yung magandang balitang natanggap ko mula sa CIQS. So kung napanood nyo na yung dalawang videos ko before guys regarding sa profession ko, itong video na to kung saan isa akong civil engineer sa Pilipinas na nakaharap ng trabaho dito sa Canada. At itong another video ko recently kung saan may pathway para maging professional ako dito sa Canada. May dalawang ways, isang CEC or Construction Estimator Certified tsaka isang PQS. May natanggap akong magandang balita mula sa CIQS and gusto kong i-share sa inyo to. So kung hindi nyo nalalaman guys, ang CIQS or yung Canadian Institute of Quantity Surveyors, sila yung governing body dito sa Canada na nag-i-issue ng professional designation para sa mga quantity surveyors. Unlike sa ibang discipline sa engineering, like yung mga civil engineers dito sa Canada, each provinces may mga kanya-kanya silang governing body na nag-i-issue ng professional designation. Like for example, nasa Saskatchewan ka, iba yung governing body na nag-i-issue ng professional designation doon as a professional engineer sa Saskatchewan. And pag nandito ka sa British Columbia, iba rin yung governing body na nag-i-issue ng professional designation dito sa British Columbia as a professional engineer ka. Unlike sa pagiging professional engineer na each province has a governing body na nag-i-issue ng professional designation sa inyo, sa amin, sa aming mga quantity surveyors, iisa lang ang governing body na nag-i-issue sa amin ng professional designation sa buong Canada. At ito yung CIQS or yung Canadian Institute of Quantity Surveying. So kung napanood nyo yung last video ko, ilalagay ko yung link dito. So kung napanood nyo yung last video ko regarding sa journey ko towards attaining a professional designation as a quantity surveyor o yung pagiging professional quantity surveyor dito sa Canada, nasabi ko doon na merong two types of designation na makukuha ang isang quantity surveyor dito. Isang construction estimator certified at saka isang professional quantity surveyor. And then naikwento ko rin sa video na yun yung pathway na kailangan kong pagdaanan para maging construction estimator certified ako and later on para maging professional quantity surveyor ako. So kung pinanood yung video na yon, nakalagay doon na kailangan kong bumalik sa pag-aaral at kailangan kong mag-enroll ng 14 more courses na kailangan ko sila matapos at maipasa, and then kailangan kong gumawa ng diary, and then kailangan kong mag-exam sa CIQS at kailangan kong magpa-interview sa CIQS. So yun yung mga steps na kailangan kong gawin para maging construction estimator certified ako, and then later on para maging professional quantity surveyor ako. Pero ang problema guys, yung assessment na yun ay nangyari 5 years ago pa. So nung sumali ako sa CIQS, nung nagpa-member ako sa CIQS as an associate member, hiningan nila ako ng aking mga experience para ma-assess nila yung experience ko at yung naging trabaho ko sa mga previous experience ko para ma-determine nila kung anong pathway ang magandang ibigay sa akin. And 5 years ago nga, determine nga nila sa assessment ko na para maging construction estimator certified ako, kailangan ko mag-enroll ng 7 courses, maipasa ko yung mga yon, and then mag-log ako ng diary. And then para naman makuha ko yung professional quantity surveyor designation from CEC or from construction estimator certified to professional quantity surveyor designation, kailangan kong mag-enroll at maipasa ang additional 7 more subjects for a total of 14 subjects. Kailangan kong mag-log again ng diary, kailangan kong magpa-interview sa kanila at kailangan kong mag-take ng exam sa kanila. Only then makukuha ko yung professional quantity surveyor designation. So that assessment was 5 years ago. So yun na sana yung path na gagawin ko. Kung napanood yung video ko last time, yun na sana yung path na gagawin ko. Pero may kasamahan ako sa office na katulad kong quantity surveyor, senior quantity surveyor siya. Sabi niya sa akin, ba't di mo try magpa-assess uli? Kasi baka yung 5 years experience mo may consider na nila, magbago na yung assessment mo. So yun nga yung ginawa ko, magpapa-assess ulit ako. Although hindi na reimburse yung company namin yung assessment na ginastos ko, na $200 ako doon. Although hindi na reimburse kasi hindi part yun ng mga criteria para ma-reimburse. Ang sa
office kasi namin, ang mga criteria lang para ma-reimburse yung gagastusin mo sa pag-upgrade ng profession mo is number 1, membership, at number 2, yung mag-i-enroll ka nga at may pasama yung mga courses mo. Pero since assessment yung ginawa ko, hindi ako nagpa-member since member na ako, at hindi naman ako nag-enroll ng mga courses, so hindi reimbursable yung ginastos ko. Pero okay lang, so nagpa-assess ulit ako sa kanila, kahit na sariling pera ko na yon, hoping na baka sakaling maiba na yung pathway na pagdadaanan ko compared sa assessment na binigay nila last time from 5 years ago. And thankfully, iba nga yung binigay nilang pathway. So nung na-receive ko yung email, gusto kong basahin sa inyo kung ano yung nakasaad dun sa email. Nandiyan na yung Basco, tuloy ko mamaya yung usapan pagdating ko sa Yale Town guys ha. Sige, mamaya na lang ulit. 1 hour later. Hi guys, so nandito na ako sa Yale Town. Kung saan ako meron nakasalubong na homeless dati at muntik akong dambahin. May mga benefits dito. May tax. Fucking head cut right off, man. You scared me, man. Yeah, I bet I did. Don't ever come around me again, man. What the heck's the problem with that, guys? So sana wala akong makasalubong na homeless ngayon. So gusto ko lang ituloy yung yung kinukwento ko kanina. So na-receive ko nga yung sulat na pinadala sa akin ng CIQS at gusto kong basahin sa inyo kung ano yung sulat na yun guys ha. Ito babasahin ko. So sabi dito sa sulat, Dear Mr. Mercado, your membership application has been re-evaluated by the membership committee and I am pleased to inform you that you have been accepted as a construction estimator certified member to pursue professional quantity surveyor status through the mature candidate routes. So yun guys, yun ang sabi sa assessment. So hindi ko na kailangan bumalik sa school at mag-aral ulit at hindi ko na kailangan mag-log ng mga diaries para maging CEC ako and then para maging professional quantity surveyor ako. So sabi sa sulat, isa na ang construction estimator certified. So guys, yun, base sa latest assessment sa akin ng CIQS, isa na ang construction estimator certified. So siguro nagtataka kayo kung bakit all of a sudden construction estimator certified na ako. Ako rin nagtaka na natanggap ko yung sulat na to. So tinignan ko itong mature candidate route na sinasabi sa sulat ng CIQS and nakita ko rito na kapag meron ka na palang 20 years of approved experience, you are automatically considered as a construction estimator certified. And nasabi ko nga sa mga previous videos ko na almost 2 decades na rin akong quantity surveyor. Kaya ako, isa akong licensed civil engineer sa Pilipinas, pero hindi ako civil engineer dito sa Canada. Isa lang akong quantity surveyor or cost estimator. But still, it is already my profession for more than 20 years now and wala na akong planong palitan ito. And by virtue of having this 2 decades of experience as a quantity surveyor, na pagtanto ng CIQS na qualified na ako to be considered as a construction estimator certified. So, tips sa inyo yan guys ha, kung nagpaplano kayong magkaroon ng professional designation dito, kung kakagraduate nyo pa lang sa civil engineering sa Pilipinas, at least alam nyo kung anong pathway ang gusto nyo tahakin. Kung gusto nyo bang maging civil engineer or isang quantity surveyor sa Pilipinas. And kung ano yung experience na tinahak nyo na yon, be sure to stick to it kasi nakakatulong yung additional experience going through the years para makatulong sa inyo na makakuha ng mga designation lalong-lalo na dito sa Canada. Like for me, quantity surveyor na ako for 20 years and hindi ko in-expect na dito pala sa Canada to be a construction estimator certified. Isa sa mga pathway or isa sa mga route na meron sila is kapag meron ka ng 20 years of experience, you are automatically considered as a construction estimator certified dito sa Canada. And ano yung mga ways na kailangan kong gawin para naman maging professional quantity surveyor ako? Meaning, from construction estimator certified, ano yung mga kailangan ko pang gawin para makuha ko yung pinakamataas na position sa quantity surveying dito sa Canada, yung professional quantity surveyor. So, base dito sa sulat, kung itutuloy ko, the regulations relating to the mature candidate scheme are as follows. Number 1, the candidate must submit 3 topics listed in order of preference. The board will select 2 topics of the 3 upon which the papers are to be prepared. So, sabi sa sulat na ito, kailangan kong mag-come up ng 3 topics at isasubmit ko yon sa board ng CIQS. And then yung board ng CIQS, out of these 3 topics, pipili ng 2 topics kung saan gagawa ko ng paper at isasubmit ko yon.
So kailangan ko ma-submit ito within 3 months from the date na binigay sa akin yung letter na to. And then may marami pang guidelines na nakalagay dito, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo. So aside from these 2 topics na kailangan ko i-submit sa kanila, kailangan ko rin mag-take ng oral examination at kailangan ko rin mag-take ng practice problem kung saan kailangan kong i-take yung test of professional experience by law and ethics portion only. So hindi lang ako gagawa ng 2 papers, kailangan ko rin mag-take ng examination at kailangan ko rin mag-take ng practice problem. So medyo madugo pa rin siya pero hindi siya kasing dugo kumpara dun sa assessment na meron ako from 5 years ago. Kasi dun sa assessment na meron ako from 5 years ago, kailangan kong mag-log ng diary, kailangan kong mag-take ng 14 courses, tapos meron din practice problem, meron din oral examination. Pero this time, nawala na yung mga courses na kailangan kong enroll, nawala na rin yung pagda-diary. Kailangan ko lang gumawa ng 2 papers na kailangan i-submit sa kanila and then mag-take ng exam and practice problem. So medyo madali ito compared sa last assessment na meron ako. Pasensya na rin guys kung medyo shaky yung camera ko kasi habang naglalakad ako at nagpapaliwanag sa inyo, tumitingin-tingin ako sa paligid Kasi mahirap na natatakot ako, baka may makasalubong na naman akong junkie at dambahin ako ng hindi ko inaasahan. So nagiging wary ako sa paligid ko. Several long days later. Hi guys! So nandito ako ngayon sa park and gusto ko lang ipakita sa inyo itong sulat na natanggap ko mula sa CIQS. Ayan, CIQS mula sa Ontario. Gusto kong buksan natin, tingnan natin kung ano yung nilalaman ng sulat na ito Buksan natin. A few moments later. Ayan. So sabi dito sa sulat, Dear Mr. Mercado, it gives me great pleasure to present to you the enclosed CEC certificate on the membership roll as evidence of your membership in the Canadian Institute of Quantity Surveyors. You are privileged to use the designation Construction Estimator Certified or CEC, and it is the express intention of Council to protect these designations and to limit its use to those so entitled according to the Institute's bylaws. As each member conducts themselves, so will this conduct reflect upon the profession and ultimately the Institute as a whole. This certificate remains the property of the Institute, and it is to be returned to the Secretary upon request. Yours sincerely, Canadian Institute of Quantity Surveyors. So guys, ito yung aking diploma as a Construction Estimator Certified. So ibig sabihin, pwede ko na magamit sa mga signatures ng emails ko yung CEC designation. Actually, ginagamit ko na ngayon sa office. Ito yung sample. So yung signature ko sa office email ko, nakalagay na yung CEC designation ko. And sa LinkedIn profile ko, nakalagay na rin yung CEC designation. And kung titingnan natin yung website ng CIQS, sa profile name ko, may CEC designation na rin na nakalagay doon. So, ito nga guys, buti na lang at nagpa-assess ako ulit sa CIQS, and after my reassessment, after 20 years of approved experience, na pagtanto nila or na-assess nila na qualified na ako as a construction estimator certified dito sa Canada. So, tip lang sa inyo to guys kung nasa linya kayo ng quantity surveying o yung profession nyo is cost estimating or quantity surveying, you only need to have 20 years of experience, of approved experience, para pagdating nyo dito sa Canada, ma-recognize ang experience nyo at ma-assess kayo and be qualified as a construction estimator dito sa Canada. Now, kung wala pa kayong 20 years of experience, kailangan nyo magpa-assess sa CIQS and see kung anong route ang nararapat para sa inyo towards your goal of achieving the PQS designation or yung Professional Quantity Surveyor designation. So right now, sa Canada, isa na akong Construction Estimator Certified. And kailangan ko na lang gawin yung mga sinabi ko previously na mga dapat kong gawin para maging professional quantity surveyor ako dito sa Canada. So yung pinaka-ultimate goal ko sa line of profession ko ang maging professional quantity surveyor. Pero right now, masaya ako kasi kahit paano meron na akong professional designation dito sa Canada. So there you go guys, yun lang po yung masasabi ko. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo, and kung hindi nyo pa alam yung mga series of videos ko regarding sa journey ko sa profession ko, ilalagay ko yung mga pictures nila rito, ayan, yung mga thumbnail nila, and then ilalagay ko rin yung mga link nila sa description ko. Panoorin nyo lang para magka-idea kayo kung ano yung mga dapat nyong gawin kung nasa linya kayo ng quantity surveying pagpunta nyo rito sa Canada.
So maraming salamat po. I hope you subscribe to my channel guys. Like this video, share this video with your friends, and also drop your comment na rin para makita ko kung ano yung mga saloobin nyo, and also nakakatulong yung mga comment nyo para i-promote ni YouTube ang video na to. Maraming salamat po ulit and thank you for watching. Bye!